Shanghai South Railway Station. Dito nagsimula yung biyahe namin mag-asawa nang pumunta kami ng Shanghai. Tapos, pumunta kami ng Zhejiang Province kasi kinakailangan namin pumunta ng Yiwu. Kasi doon sa lugar na yon maraming mga suppliers kami na kailangan i-meet. Ayan, sobrang laki nitong South Railway Station nila. Dito kami bumili ng ticket. Pwede ka mag-purchase dun sa station mismo para papuntang Yiwu. Di man siya ganun kamahal, pero may price din kasi para ka na rin airplane kasi nga sobrang tagal din ng biyahe. Halos 1.5 hour din kami sa tren. Pero yan, papunta pa lang kami. Hinahanap pa lang namin yung gate namin mag-asawa. First time din naman namin dito. Siyempre, paon lang natin ang lakas ng loob para mahanap yung mga kinakailangan natin dito sa China. Ayan, nakarating na kami dyan ng Yiwu. Tapos kami mag-asawa. Walang katapusang lakad dyan hanggang sa inulan na kami, sa katitingin ng mga supplier, yan. Dala-dala namin yung bagahe namin kasi dumating kami dyan mga after lunch. So, matutulog na lang kami dyan ng overnight para next day maghanap ulit tayo ng supplier sa Yiwu. So, lakad ng lakad lang kasi malapit lang daw yung hotel, sabi ni Mrs. Pag-decision namin, sige lakadin na lang natin para may malaman din tayo. Kaso nga lang umuulan. Pero walang problema, Pilipino tayo kaya natin lahat yan. Tapos namili na rin kami dyan ng prutas. Makapansin nyo may mga dala kaming prutas. Kasi malapit naman doon sa yung palengke doon sa sa Yiwu. Ako yung Yiwu, may mga block siya. 1, 2, 3. Tapos yung mga buildings nila na yun, halimbawa building 1, sobrang laki-laki niya. It's just, hindi mo siya kakayanin talaga na lakadin lang sa buong maghapon. Parang yung kalahati, sige ngayong maghapon or mamaya ulit or bukas ulit, balikan natin. Sobrang dami. Pero syempre, kapag inisa-isa mo talaga lahat yun, tawag dito, maguguluhan ka na rin. Sobrang dami ng pagpipilian. Yan. Nakauwi kami sa hotel namin. But good thing with China is nakakatuwa yung mga hotel nila. Luxury yung mga hotel nila. Pero mura lang. Yan, yan. Twin bed lang kami. Mag-asawa kaming dalawa lang naman. Sobrang sarap ng pinya na yan. You should try it kapag pumunta kayo sa bansa nila. Sobrang sarap ng pinya na yan. Yan, mga blueberries nila. It's all fresh. Mura lang. At syempre, ang paborito ni Mrs. na orange or poncan, sariwang-sariwa. Sobrang bang sa room. Puro prutas lang yung kinain namin. Pero we decided na pagkapahinga, pababa din naman kami. It's just so happy na, ayan, pinaka-favorite niya, yung pistachio niya na, napili. Sa daan lang. Sarap naman. Kapag din nagbabaying travel ka, hindi may iwasan talaga na kung ano na lang yung pinaglaruan ng bata, yung mga lights. Kasi nakakatuwa yung hotel nila. Parang lahat nilagyan na ng ilaw, masyadong modern. Tapos yung TV, hindi na TV, may projector na sila, di ba? Lahat, di computer, pagbubukas. Ay, the monitor and computer pala. Computerized through, remote. Pati sa kama, sa curtain, sa banyo, lahat na. Masyado ng advance ang China sa mga bagay-bagay. Enjoy mo na lang siya. Actually, tinutur ko yung na video na yan para sa mga bata. Kasi kapag wala kami, tapos yan, hindi namin sila kasama, we're trying to show them kung saan kami nag-stay para at least alam nila kung nasaan kami. Tapos, I'm showing them the amenities na din. Ngayon, pindot-pindot ka lang, lahat na, pindot-pindot lang. Ang naalala ko lang dyan, sabi ko, paano pag nalak ako sa loob, tapos hindi ko mahanap yung mga push buttons nila. Pero okay naman. Pagod na pagod kami dyan. Sobrang lakaran maghapon. Parang umalis kami ng Shanghai is mga bago mag-6. Nakaalis na kami sa Tapos, sa bahay umalis kami sa hotel namin sa Shanghai, mga 5 a.m. pa lang.
Nalagutang na lumabas ulit kami mag-asawa ta's yun yung mga famous nilang mga noodles. Sarap yung noodles nila parang kung dito sa Batangas lomi lang siya pero super authentic naman ang pagkakagawa, in fairness. Yung pinagmamalaki nilang noodles dun sa Zhejiang province, I just forget the exact name, pero yan po yun, masarap siya, parang lomi lang. Ang naalala ko lang is marami silang wood ear o tengang daga dito sa atin nakasama dun sa ano, tapos puro gulay. More on gulay yung ano, yung pansit nila na yan na parang lomi nga natin. Nag-enjoy naman kami mag-asawa kasi late night na rin yan, mga 9 p.m. na. Yung pinakamalapit na lang sa amin na kainan. Pero what good thing with this, maraming lokal na kumakain. Yung sa kinainan namin na yan. So yan, the next morning na. Gising naman yung mag-asawang mamamalengke. Sobrang aga naman namin, wala pang tao doon sa buong Yiwu yata. Parang kami pa lang yata yung available mag-asawa na maglakad-lakad kaya natatawa kami. Pero may mga mangilan-ngilan na ganyan kalalaki yung space nila para doon. So, sa bawat building yan, isa-isahin mo na lang kung alin ang trip mo. Kung gusto mo ng homeware, kung gusto mo ng fabric wear, kung gusto mo ng mga materials, lahat na nandiyan dyan po. Ikaw na lang yung magtsatsagang isa-isahin yung mga building nila na yan sa Yiwu. Yiwu! Sabi namin. Pero yeah, it's a memorable experience for us sa aming mag-asawa kasi sa bawat travel naman memorable. But what good thing din dito is may yung ma-challenge yung pasensya at pag tsatsagaan yung mag-asawa.